night and day. It rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be Guys, welcome back to our vlog. It's happy Saturday. Katatapos lang namin ni Sweetie mag-church. Sobrang happy ako kasi okay na okay yung outfit at jacket ko ngayon. Hindi ako nilalamig. So ngayon magsasabo-shabo kami ni Sweetie. Magde-date na naman kami. Nanggaling kami uli sa Burlington, TJ Maxx kasi may mga ilan kaming binili uli at mga ilang business na pasabay. Hindi na ako nag-vlog kasi mabilis lang kami. So kakain muna kami. Then mamaya balikan ko kayo at ipakita ko sa inyo ang mga ilang shinaping ko kahapon at ngayon. So see you guys later. I think we all thought that we did the right thing, but it didn't turn out that way. It's been heavy and Guys, welcome back to our vlog. Nasa bahay na po kami. Before ending my vlog, ang sarap ng dinner namin. Thank you Lord talaga sa blessings. And syempre, kanina pa kami ito sa bahay. Rumiport muna kami sa aming anak. Syempre, Sunday ngayon sa Pinas. Pangungumusta sa ating pamilya. And kahit araw-araw naman namin nakaka-text or natatawagan ang anak namin, iba pa rin yung time to time ay nag-a-update tayo at nagkukumusta. So, before ako matulog kasi kaya kami nag-Saturday Mass, ay isasama namin kayo bukas sa first year 2025 nating pasyal serye. Ayan. Mamamasyal naman tayo bukas, magre-relax muna tayo kasi mula January na dumating kami first week, talagang marami nang ginawa, tinabaho, business. Sobrang naging busy na hanggang ngayon nag-February na talagang sunod-sunod talaga yung mga ginagawa. At syempre sabi ko nga sa inyo na importante din yung ma-relax yung mind nyo, yung katawan ninyo na medyo relax naman. So kahapon nga nakapag-banding naman kami ni Sweetie sa aming munting happy puso. Sobrang saya na kaming dalawang yan. And in-extend lang namin kanina dahil may mga extra tayo, why not na kumain tayo sa favorite namin, shabu-shabu talaga. And we decided to go to church talaga kanina. Ngayong Sabado nag-mass na kami. Syempre hindi naman porke tayo ay busy or may mga lakad tayo ay nakakalimot na tayo magsimba. Iba pa rin talaga yung sumisimba tayo at iba pa rin yung dadasal tayo sa loob ng bahay. So bago tayo magsaya, bago tayo bumalik sa trabaho at maging busy, wag pa rin natin kalimutan yung obligasyon natin na magdasal or magsimba. It depends naman ito naman sinishare ko lang sa aking experience kasi para sa akin, maganda rin talaga yung nagagawa yung ganun. Parang isang linggo mo, anong ginagawa mo, ay may guide ka pa din. So before ending my vlog, gusto ko lang ipakita yung mga munting nabili ko dahil every year talaga kapag kami ay nag-inventory na sa business namin, hindi naman ganun kalaking business namin or mga kinita or binono sa Pasko or whatever, ay talagang binibigyan namin ng sarili namin ng reward. Both kami mag-asawa. And reward na rin yung nakauwi kami, nakasama namin yung anak namin, pamilya namin, mga kaibigan namin, nakapagpahinga din. But syempre, minsan may mga gusto rin tayong bilhin at wala namang masama din. Sabi nga, if you work hard, nagtatabi ka naman, and you know responsibility, wala namang masama na pasahin mo ang sarili mo. Lalo naman na hindi naman to lahat mamahalin at ito naman lahat ay magagamit mo. So, I'm so excited kasi last week nag-shopping kami kasabay nung pamimili nung aming pasabay. So, sometimes ganun yung ginagawa namin. So, every year talaga, kahit na hindi nagsisilan Sara, pumupunta ako. Pero January, February talaga, dyan talaga yung nagbabagsak or napapansin ko talaga kahit kung nasa Dubai or Bangkok ako. Yung lahat ng mga pang-winter clothes na yung iba ay binabagsak presyo nila. Last year, nakabili yata ako ng 5 pieces. Nahuli pa nga ako nun eh. So, dahil hindi kami agad nakapunta, dahil maraming ginawa, busy talaga. So, nagpunta kami last Saturday, halos wala na rin akong nakita. Malalaki na siya at kahit yung anak ko, hindi ko rin nabilihan. So, I think 3 items lang yung nabili ko or something. And
80% to 70% yung sale nila. So last year, parang may nabila akong $5, $10, $7. At ang ganda naman. So ngayon, bago rin ako umalis, lahat ng mga old jacket ko, for almost 3 years ko dito sa Amerika, yung iba, binenta ko na, yung iba, dinonate, at yung iba naman ay binigay ko. Tapos yung ibang natira, pinamabahay ko sa bahay. Kasi nga, most of the time, nag-work at home ka. So, maganda rin na medyo maayos din ang dating natin. So, ngayon dahil nga po tayo magtatrabaho na uli sa labas, ay kailangan din naman natin ng mga jacket. At itong mga ganito naman ay pwede kong pangsimba, panglabas, at pantrabaho. So, nami-mix and match ko naman. Di naman ako maarte sa ganun. So, kaya nagbili tayo ng ilan at humabol tayo sa favorite kong Zara. So, umpisahan na natin ang ating shopping haul ngayong 2025. I'm so very happy and blessed and grateful sa mga blessings na ganito, na kumbaga lahat ng pinagkatrabahuhan mo ay may bunga talaga. Kaya tiis, tiyaga, prayers, and for sure may kapalit itong blessing. Okay, first ko nang gawin, buksan itong Zara. Yan. Una, I think this is not a Zara. Ito ay, dito yan sa Q Fashion. First kong nabili sa Zara, ayan. So, ito dati ay 40 yata siya. So, nabili ko na lang yata siya ng $7 or $10 siya. So, gusto ko ng mga ganito. Kasi, mahina talaga ako sa lamig. At kahit nasa trabaho, talagang nakahitek pa akong ganyan. Kasi to protect, dahil mahina nga ako sa lamig talaga. So, this one, maganda siya sa skirt, maganda siya sa pants. Yan. For sure, tatagal to ng matagal sa akin. Kasi yung mga dala ko naman kasi ay galing pa before sa Thailand. Or yung iba, namili ako dito. So, medyo 3 years na rin naman. So, yung iba ay pinagbenta ko. Yung iba naman, binigay ko sa Pilipinas. So, this one is first. Ganda niya. Color blue. Kasi nga parang year ng color ko ngayon ay blue. So talagang minimix ko yung blue or cream or something. Next naman I have green. So maganda rin siya. Yan. Ito naman ay 80% din. Parang $10 or $7 ko rin siya nabili. So yan. Ganda niya. Green to, may paganito siya. So, pwede to sa mga white pants, blue pants, skirt. Ayan. Kasi kahit ganito lang yung jacket ko, nagkususon pa rin talaga ako ng heater. Kasi may jacket pa akong isa. Kasi takot na takot nga akong ubuhin or sipunin. Ayan. So, maganda to pag nalabhan na. Actually, dalawa lang yung nabili ko na jacket. Wala na akong nahabol. Pero I think next week kung makakabalik kami, dahil may mga ilang pa akong pasabay, titingin pa rin ako. Kasi nga, yung mga ganito nila, magaganda. So, kahit i-washing machine mo at konting plansyahin mo siya, maganda na siya. So, ito pa yung isa kong Zara. Ayan. I think, hindi ko alam kung kailan ko to susuotin, pero may travel kami, I don't know. Hindi ko muna alam kung saan, pero nagustuhan ko siya kasi parang like Korean siya at napapanood ko siya sa mga Korean novela. At dati ay ayoko siyang bilhin sa Zara kasi sobrang mahal. So sabi ko baka mag-timo na lang ako or saan ako hahanap ng online na bumili nito kasi gusto ko tong i-outfit dun sa pupuntahan kong travel. Pero tentative pa, hindi ko pa alam kasi nga magkakaroon tayo ng bagong trabaho. Kailangan muna natin i-priority ang dapat. So, dati ito ay, magkano ba ito dati? 40 or 50, di ba? Parang tela-tela lang, kaya ito nung mananahi ko dyang Chinese na tahiin, no? Pero, binili ko na siya. And, I suppose gusto ko siya, may bulsa siya dito. Ayan. Cute niya. Yan. Kasi nga mahilig ako mag-dress kasi nga minsan tinatama din ako mag-mix and match. Kaya pag winter, hirap na hirap ako kasi most of the time kailangan mo nakapants. Pag napasok, nalabas, or nasimba, to protect ka nga dun sa lamig. So this one, maganda rin tong naka-stachy kang black. Tapos kahit long sleeve na pang lamig siya or pang summer, pwede ka ditong naka-t-shirt or rubber shoes. Kasi yung color gray naman ay pwede sa lahat ng kulay at pwede sa lahat ng outfit. Hindi to pihikan para tong black. So, pwede din tong maging formal, pwede din tong maging casual. So, binili ko na siya at tamang-tamang naka-sale siya sa Zara. Ayan.
So, ito yung next kong nabili. So, ilang nabili ko sa Zara. And, yun. Tapos, humabol sana ako sa MAC kasi wala na akong lipstick. Pero, nagko-close na sila nun eh. Medyo natagalan ako dahil marami akong biniling Victoria's Secret na marami akong pa-order at ilalagay sa aming shop sa Dancing Closet kasi marami naghahanap dyan. But by the way, on the way na po lahat yung 2 box natin to 3 box nating mga paninda at mga pasabay ninyo. Abang-abang lang, I think, first week of May or last week of April, nandyan na po lahat at puno na naman ang ating tindahan. Yan. Thank you so much talaga. Next naman is, kahapon pumunta kami ng outlet mall, pero hindi ko na ipapakita. Bumili ako ng mga iba't ibang klase na mga relo, yung mga 9 West, tsaka polo, bebe, yung mga yan. Kasi yung mga order at tsaka maglalagay na po tayo sa shop natin. At natutuwa ako kasi yung iba ay nabenta na. Kaya maraming salamat talaga. God bless talaga sa inyo. Habang nga ako'y nasa simbahan kanina, talagang ang daming nagpi-PM sa akin na, oh, isa lang 9 West ang meron ka, ganun. So, hinahanap ko talaga yung tamang presyo na kaya ng customer ko. At natutuwa ako kasi nabentahan na agad ako ng 2. So, hindi ko masyado siyang pinopost kasi gusto ko siyang ilagay talaga sa tindahan para talagang pupunta kayo sa tindahan namin. But, natutuwa ako kasi last day nga, nagtawag si Mami, pinicturean niya talaga. Marami na namang kabataan ang pumupunta sa shop namin. Kaya hayaan nyo, maglalagay ako ng mga notebook, ballpen, etc. Utay-utay lang, no? Iba-budget talaga natin yan. But, we're so very happy kasi ngayong week na to, kumita na naman tayo, diba? Nakakatuwa. Ipon-ipon lang din talaga. So, umpisahan na natin yung Q Fashion dahil galing kami sa Buena Park kahapon dahil doon kami nag-celebrate ni Sweetie ng simpleng happy puso namin kasi nag-photo booth kami doon or nag-photo something kami. So, sinabay na namin na mag-TJ Maxx doon tsaka Burlington. Sa Burlington parang, ano bang binili ko? May binili rin ako eh, pero pang house ano siya. Next vlog ko na lang yun. So, sa separate vlog ko siya. So, dumaan ako dun sa Q Fashion. Ito yung mga damit from Korea or sometimes Bangkok or China, no? Pero most of the time, Korea to. At ako din ay nagpapasabay nito. Pero hindi na ako masyado madalas kasi alam kong marami ng damit sa Pilipinas. Pag may nag-PM lang sa akin, most of the time, Old Navy ang in-order nila sa akin pasabay. So, umpisahan na natin. I got this jacket din. Itong jacket na to, pakita ko sa inyo. Kasi nga, maganda rin to kasi pwede ko rin to siyang ipang work. Yan. Kasi dun sa work ko, very casual lang, rubber shoes lang. Eh, nag-iipon ako ng ganito kasi nga aircon din yung room. So, hindi mo na kailangan magdala pa ng another jacket. This one, at baka mag-heatex sando na lang ako, okay na ako. Next naman, I got also the pants. Ang cute ng pants. O, diba? Kasi naiwan ko yung binili ko sa Target na pants na uso. So, bumili ako ng isa para sa ganun. Marami tayong mix and match at pangpalit kapag nag-work na tayo. So, ayan. Ganda nga. Okay, nakaka-enjoy mag-shopping, no? Yung talagang sobrang pinaghirapan mo ay may blessing ka, diba? Utay-utay lang, kaya huwag tayong maiinip dahil maraming blessing na darating. Basta tiyaga lang, pray lang, pagtrabahuan lang, equal blessing yun. Next, dahil mahilig ang anak ko sa mga Korean, ano mo nang mag-outfit ang anak ko, kakaiba talaga. So, hindi ko na siya pinakikialman doon. Supportive ako sa kanya kasi very, siya classic at gusto niya mga Korean outfit. So, for me, bagay naman sa kanya. So, go lang anak. So, dahil mag-birthday siya, binilhan namin siya ng ganitong polo. Ayan. So, mahilig lang din siya sa mga loose pants and rubber shoes or something. So, mga Korean something nobela ang ginagaya niya. So, sabi niya okay naman. Next is, meron akong jacket din na nabili. This one. Ang cute niya. So, pwede ko rin siyang gamitin ngayon or kahit hindi masyadong malamig or you go to work or something. So, this one jacket. So, ang cute niya. Kaya din to sa anak ko pagdating niya dito. Ayan siya. So, cute. Diba? Cute.
hindi ako nanghihinayang na bumili ng damit kasi most of my closet, I think another vlog ako doon, halos maimpis na, halos wala ng tambak, halos lahat ng old clothes namin ay nakapag-donate na, nabenta na, at yung iba ginawa ko ng pambahay. So for me, free na uli akong magpalit kasi almost 4 years na naman ako dito. At hindi rin ako nanghinayang kasi some of my mga panlamig ay mga 5 years to 4 years niya. At yung iba ay medyo sikip na sa akin at yung iba ay luma na. So for me, okay na siya. At dahil nga nagkaroon tayo ng extra, why not naman napasahin natin yung sarili natin, diba? Kasi hindi naman tayo dapat manghinayang dahil ito naman ay ginagamit natin. Next naman is, ito maganda rin ito. Kasi parang may turtleneck din siya. So, ganda niya, cute niya. Oh, diba? So, pwede siya ngayon dahil sobrang lamig pa. Until March pa yung ganito kalamig dahil uulan pa rin. Kahit nga malayo kami dun sa kapitbahay naming may yelo sa may Big Bear, talaga naman kapag humangin ay sobrang lamig talaga. Kaya kahit na lumalabas ako, gusto ko talaga protect talaga ako. So this one, cute niya. Look! Yan. Tsaka, kapag kami natuloy on my September, doon sa pupuntahan namin, mag-start namin yata ng taglamig. So, may mga ganito na akong substitute na damit, i-mix and match ko na lang. So, ready to go na tayo, diba? Pero hindi pa sure yan. Ipon-ipon, priority muna, i-manifest yan. Okay? So, tapos na tayo sa Q Fashion. Punta naman tayo sa... Papasok ka na, baby. Sa TJ Maxx, ayan. So, ang tagal-tagal ko nang hindi rin pumupunta sa TJ Maxx kasi nga sabi ko, pupunta ako kapag ubos na ang aking skincare or kahit sa Marshall. So, hindi pa ako nakakapunta sa Marshall. Siya na lang di ko napupuntahan. Pero same din naman yung meron sa TJ Maxx kahit sa mga pambahay collections or sa mga damit o kaya sa mga skincare. Parehong-pareho lang din sila. So, ngayon, mas pinuntahan ko na lang sa TJ Maxx. So, si TJ Maxx din, marami siyang clearance ngayon, lalo na sa mga taglamig. Si TJ Maxx, medyo expensive ang mga damit niya. Kahit galing mga Korea, Thailand, or Bangkok, may mga ganun sila eh. So, nakita ko, pupunta ka sa clearance, magtsatsaga ka talagang maghanap ng red na tag dahil yun talaga yung clearance. Pero may nakalagay namang clearance, so hindi ka talaga mahihirapan. So, I got first a jacket, ito. Dahil nga po ngayong year na to, ang kulay ko ay blue, may green din, may cream. So, sabi ko, sige, gumanap tayo ng mga lucky para pagsuot natin ay talagang lucky tayo. Ayan. So, this one, mahilig talaga ako sa knitted na jacket kasi this one, feeling ko talaga, sobrang protect talaga ako nito. At kahit nag-heattech pa ako ng ganitong sando, tapos nag-jacket pa ako, hindi na ako nakakaramdam ng lamig. So, this one, maganda rin to sa pants, sa skirt. Basta marunong ka lang mag-mix and match, diba? As long as kaya mo siyang dalhin, ay i-carry mo, diba? So, nagustuhan ko talaga siya. So, ang ganda-ganda niya, diba? Ayan. Next naman is etong pink. Ang cute din niya. So, ito naman may hood. Kasi, syempre, sometimes, pag nasa labas kami, inaabot ng lamig, at least maganda na may hood din. Ito ay puso-puso. Ayan. Ang cute niya. Sa likod, ito naman siya. Ayan. So, ito, hindi to masyadong makapal, pero makapal-kapal din siya. So, pwede ka rin nag-t-shirt as ganito kahit hindi ka na maglagay pa ng isang jacket, parang okay na siya. So, ang cute niya kasi it's my favorite color. Para siyang pink na may purple siya. Ayan. Diba? Yan ang mahirap kapag nasa ibang lugar kayo na may winter, may spring, at saka may tag-init. Talaga namang sa closet ninyo, you have to mix and match. Kailangan mo talagang ayusin para hindi siya dumami. Siyempre, pag naglalaba ka rin, sobrang bigat din kasi nga suson-suson yung suot mo. Yun naman yung pagkakaiba kapag nakatira ka talaga sa place na taglamig. But after, onwards naman ng ilang buwan, ilalabas ko naman yung mga dress ko. So, hindi nga ako masyadong nagbibili ng dress kasi okay pa naman yung mga dress ko at saka every Sunday, talaga nagde-dress ako pag nagsisimula. But ngayon, hindi makapag-dress kasi sobrang lamig. Kahapon nga, nagkamali ako ng outfit, nag-jumper ako, lamig na lamig ako, tapos hindi pa ganun kakapal yung jacket ko. So, mahirap talaga. So, last namang nabili ko is this one. Ang ganda-ganda nito kasi favorite color ko siya.
medyo makapal-kapal lang din siya ng konti. So, you need another jacket to protect at saka yung heat-tech. So, ganun lang yung ginagawa ko. Ayan. Ito naman, pwede naman to ding ipang trabaho kahit medyo kasi ano nga dito, summer, pag pumasok ka sa trabaho, fully aircon talaga ang mga trabaho dito. At paglabas mo naman sa hapon, hindi ganun kainit. It depends. Kasi minsan kasi may 2 months lang na sobrang init and after onwards, malamig siya uli. So, kalimitan talaga maganda yung ganito. So, pwede mo itong i-partner sa skirt, na mga maong, or shorts, or pantalon. You have to mix and match yun na pag-aaralan din naman yun. So, this one, ang ganda rin niya. Gusto ko rin siya. I like it. Ayan. So, yan po yung nabili natin from TJ Maxx. At ito namang mga to ay almost sale na rin. Kasi nga talaga nagbabagsak presyo sila pag malapit na po ang summer. Pero so, malayo-layo pa rin naman ng summer kasi dito, kahit na May, minsan pa nga hanggang May nag-jacket pa ako. So, hanggang mga June, ganyan. Malamig pa rin siya. So, talagang kailangan may mga ganito ako kasi pag sa trabaho, malamigin talaga ako. So, yun na halos sa mga nabili kong taglamig. Konti pa nga siya kasi madami talaga akong tinanggal sa closet at yung iba talaga ginawa kong pambahay. Hindi ako nang hinayang kasi matagal ko na rin silang nagamit. So, this one, for sure tatagal to ng ilang taon saka uli ako bibili, or kung ito naman ay pwedeng gamitin ng anak ko dito, kung kaya naman ng katawan namin or fitted kami, pwede niyang gamitin. At bilhan ko rin siya ng iba. So, bago rin ako mag-iba, pumunta sa iba, napadaan kami sa Soda Select or Moda Select ba or something. Sa Cerritos Mall din ito, dapat ay bibili ako ng pang winter boots na sapatos, but wala naman size sa akin. So, napapunta ako sa ganitong shoes. Alam mo naman ako kapag summer, mahilig ako mag-mix and match, lalo na kapag sisimba kami or may lakad kami, mas gusto kong naka-dress, naka-skirt, at gusto kong nakabuong shoes. Yung mga parang Korean style. Ayan. So, nakahanap ako dahil bago ako umalis, nakabili ako sa parang Italy brand siya. At kulay black siya. Pero na-arbor gun siya ng mami ko. At regalo ni Sweetie. So, ito naman, pwede ito ngayong summer. Ang cute niya. So, bumili ako niyan. Ang cute, hindi ko pa alam at hindi ko pa siya pwedeng suotin. Kasi nga, taglamig pa siya ngayon. So, most of the time, naka-rubber shoes ako or naka-boots ako. So, talagang mahirap ako sa lamig. So, this one is my another sandals. Actually, meron din akong binili sa Lazada. Dalawa din yung nabili ko na very cute na uso. And then, I'm so excited na gamitin siya sa mga skirt, dress. Ayan, ito rin. I'm so excited. Sabi ko nga, kapag may extra pa ako, gusto kong balikan yung black. Kasi may isang vlogger, I think girlfriend ni Dave. I don't know who's the vlogger, ganun. May black siyang ganito and nabili niya sa Japan. So, ang ganda-ganda niya. So nice. Kasi nga mahilig ako sa mga kikay shoes. Gusto ko mga kakaiba. Para pa nag-dress ako, ay nami-mix and match ko siya. And kapag ayaw ko naman, binibigay ko kay mami. Kaya hindi talaga ako nangihinayang. Naghihiraman talaga kami. So, ang cute niya, diba? Cute niya. Pati yung likod niya, cute. At tamang-tama, kasi this is the first time na nakabili ako ng sapatos na size 5. So, hindi ko na kailangan maglagay pa ng kung ano sa ilalim. Kasi kasyang-kasya sa akin. Kaya nagdala ako ng 2 shoes, isang white at isang black na nabili ko sa Lazada at galing siyang Bangkok. Ay, ang hirap kong bumili ng mga doll shoes dito. Kaya nung nakita ko ito at sinukat ko at sabi ko kasya sa akin, grinab ko na yung opportunity at okay naman yung price. And for sure, masasambot ito ni mami. Kaya hindi ako nanghihinaya. Ayan, di ba? Ang ganda. Next naman is, dahil birthday nga ng anak ko, ang anak ko talaga kapag siya'y nag-church, gusto niya palaging formal yung suot niya na sandals na gusto may takong na konti kasi nagdadalaga na nga siya. So, syempre ako, pag bumibili ako, I always share to my daughter or sa mami ko. Basta bang shopping ako, may extra ako, kasali sila pareho. So, nabili ko sa kanya ganito. Although, ang dami to sa SM, pero ako kasi hindi ako madamot na nanay. Pag nagsha-shopping ako, talagang I give extra para sa kanila, para pare-pareho kaming masaya. So, itong napili niya, so cute. Dahil nga nagdadalaga na siya, so hinayaan ko. So sabi nga, mami, gagamitin ko sa church. At pa-birthday ko na rin to sa kanya. So I'm planning na next cargo ko ay ipapadala ko sa kanya. So yun.
Tapos, dahil nga napadaan nga kami sa mga bags, dahil pumunta nga kami sa isang mall na bilihan ng mga bags. So, ako naman talaga yung napapaibig na talaga kay Steven Madden. Talagang gustong-gusto ko siya. Pero tatanggalin ko to, ayoko na may ganito. So, ito ay parang light pink na bag. Sabi ko nga, diba, hindi na ako bibili ng bag kasi ang dami ko nang bag, ang dami yung nagpapasko ng bag sa akin. May binili pa ako dun sa online sa Japan, dun sa friend ko. But, nagandahan ako sa kanya, and for sure, kapag dating ng time at medyo nag-ayos na rin tayo, kasi nga yung aking closet, yung mga old bags ko na binili ko sa Bangkok, ay pinagbenta ko na yung iba. Pikit mata. Kasi ang tagal ko na naman nagamit, almost 5 years. At yung iba din naman, pinamigay ko na. And then yung iba, parang sinambot ni mami. Pero yung iba talaga, binenta ko as in parang ukay. Kasi maingat ako sa bag. And then, yung iba, pinamigay ko. So, parang for me, hindi naman ako busong. Kasi for almost 5 years to 6 years ko sila nagamit, okay na sa akin. At saka yung sasambutan, for sure, maganda pa rin siya. Kasi yung iba, kagaya yung Aldo kong pinagbenta, talagang sabi, ang ganda pa din. Kasi nga, maingat ako sa gamit. Yun ang tuturingin nyo. Hindi kayo dapat manghinayang. Pag alam nyo na talagang kailangan nyo na siyang i-let go, okay lang yun. Lalo na kung napakinabangan nyo. At ibigay nyo na lang ng tama, diba? Or kung kamag-anak nyo or something, ibigay nyo na lang, diba? So, I got Steven Madden na ganitong bag. It's color pink. Parang light pink lang to. So, ang ganda nito, pwede itong pang simba, pang lakad, pang kung saan-saan. Kahit naka-shorts ka, naka-pants ka, or naka-dress ka, ay pwedeng-pwede siya. So, for me, hindi naman siya pihikan. But, kasi nga, may mga may mga damit akong ganyan. So, yun na, nakabili mo ako sa bag, diba? Kasi nga, namili ako ng panindang bag. So, naisip ko bakit hindi ko bigyan ng blessing ang sarili ko. Lagi. Diba? Next naman is, dumayo kami dun sa mga vendor machine na Pop Mart na halos pinangarap din to ng anak ko nung nasa Pilipinas kami at pumila kami sa MOA pero sobrang haba ng pila bago ka makapasok sa Pop Mart. So naisip ko, nasabi ko wag na lang, next time na lang pagbalik namin or makapunta ka ng Manila, itry mo uling pumila kasi nga nangongolekta siya nitong Heronimo ba to? Ito Heronimo, ayan. So, ako kasi yung Crybaby ang aking kinokolekta. Masakit man sa bulsa, pero pag nakikita mo talaga sila nakakatuwa at kapag nilalagay mo sila sa bag mo, nakakatuwa talaga. So, binili uli namin siya ng papa niya, pero may Pop Mart dito, hindi na lang kami dumayo. Doon na lang kami bumili sa mall at tinawag namin sa kanya kung ano yung gusto niya para at least dagdag at alam namin yung collection. So, pa-birthday din namin sa kanya to. Tapos, meron ditong bagong bukas na parang Japan. And for sure, next time, ipapasyal ko kayo sa shop na yon kasi nga, ang ganda ng shop niya. Halos kilala rin siya ng aking anak. Dahil yung anak ko nga mahilig mag-search ng ganon. So, nagpabili siya ng ganito para panlagay sa cellphone. Ayan, so cute. Pa-birthday rin namin ng papa niya. And then, bumili na rin kami ng happy birthday card. O, diba? Parang isa na. Ang pangalan ay Moy. Ayan, Japan siya. But, I'm so very happy. Ang ganda ng place. For sure, next time, ipapasyal ko kayo kasi ang dami nilang activities doon. Nakakatuwa kasi pwede kang bumili ng mga tote bag, pwede mong designan or quintas, pwede mong gawin. Nakakatuwang maging banding talaga doon. On next time, pag may time, babalik tayo doon. So, yun ang bili namin sa anak namin. And ito yung sobrang excited ako kasi nga every year, talaga ay marami akong notebooks. Talagang gusto kong bumili ng mga notebook. Meron akong planner, may journal, or may tinatawagang diary. And yun nga, tinatabi ko yun para every year may mga saving memories pa rin tayo. Although nakakapag-vlog tayo at nasa-save natin to as one of my digital diary talaga. So dahil nga birthday ng anak ko, mahiling mag-collecta ang aking anak ng mga stationery. Kaya dinagdagan ko siya.
And every year din nagpapalit siya ng diary. Mahilig din siya magsulat, magbasa. Yun ang talagang talent din ng anak ko at maganda siya magsulat, hindi ko kagaya. So binilhan ko siya ng ganito. Sabi ko this year, pwede mo pa tong ihabol kahit may diary ka na. Pwede mo siya maging planner or journal sa araw-araw ng ginagawa mo. Kasi parang may nabasa talaga ako na importante din talaga yung nagsusulat ka, nagbabasa ka, mas nahahasa yung mind mo at hindi ka agad maging malilimutin. Ewan ko, correct me if I'm wrong, comment down below, pero ganun ang pagkakaintindi ko. But for me talaga, mahilig akong bumili ng notebook, magsulat, pagkagising, bago matulog, or nire-remind ko yung sarili ko kung anong gagawin ko. Kahit na sa aking iPhone, may mga notes na pwede kang mag-note doon kung anong gusto mong gawin. Kasi parang for me is old school ako. Mahilig ako magsulat, hindi ako napapagod. Gusto ko talaga nakikita ko siya sa aking working place na marami akong notebook at pag may naalala ko, tinitake down ko talaga. So, ito ay para sa anak ko. Yung para sa akin, dahil nga po, pumunta kami sa Korean Mall ni Sweetie, kung saan yung favorite shop ko talaga, talagang siya i-follow nyo sa Instagram. Pwede kayong umorder online at mga Korean things to. Ito talaga yung gusto kong shop na gayahin dito sa Amerika. Dito sa Little Light. Ayan, sa Little Light siya. So, hindi ko na naman sinasadya. Alam niyo naman ito, Instagram nila, Little Light. Yan. Follow nyo siya, ang gaganda ng mga gamit dyan. Ito, sa Little Light ko to binili last year ba? I don't know. Last year. Parang 1 year na to. Hindi pa rin siya napipaid. Kasi nga, parang mga Korean style, iba't iba yung style, nakakaaliw. So, follow nyo siya, Little Light. Ayan. Sa Instagram yan. Pwede kayong umorder at makikita nyo mga iba't ibang fashion talaga ng Koreana. Okay. So, dahil dun din, naka-sale. Ang dami nilang sale, pero magsasara na sila dahil gabi na, hanggang 8 lang sila at late na kami nakapunta. So, hindi na ako masyado nakapag-ikot at nakapagtingin. Pero, I got this one dahil nga magsa-summer na. Syempre, pag summer, kahit tayo ay pupunta sa labas, magsisimba, may lakad, magmo-mall or something, maganda rin sometimes yung mga maliliit na tote bag. At dahil hindi pa naman tayo masyadong katandaan, mahilig talaga ako sa mga burda-burda at kung ano-anong bag na dinadala. Eto na naman tayo. So, ang ganda niya, pwede ko rin siyang dalhin sa work kasi sometimes kung halimbawa ang work ko ay 5 hours to 4 hours lang, very cute lang yung mga bag na pwede kong dalhin, diba? So, this one is a very nice, diba? Tapos sweet pa, oh. Lagyan ko ng Y, sweetie. Diba? So cute. Ang laki din ng nasa loob. So, ito yung mga pwedeng summer bag talaga. Kung mga madalian lang na gusto mong lumabas, mag-grocery, mag-mall, na ikaw ay naka-shorts, or naka-slippers ka lang, or naka-crocs ka lang. Very cute, patutay ka lang. And, ang ganda nung design, and syempre, color pink and cream. Diba? Cute. Next naman na binili ko ay wala pa akong diary nung dumating ako. Pero yung isang diary na natitira sa akin, ginawa ko siyang journal. It means of journal, yung araw-araw na nangyayari sa akin, araw-araw na gusto kong i-remind, maging business, trabaho, pamilya, gastos, budget, lahat. So, para dun ko nilalagay at binubuksan ko yan time to time para naaalala ko siya. So, I got my diary. Itong diary nito, ang ganda niya, diba? Burda, purple pink. It's my favorite color. And, hindi ko pa nasusulat yung gusto kong gawin. Pero, nasa mind ko na yung magiging plano ko ngayon dito sa Amerika or sa Pilipinas. Lalo na, we're gonna be start our another renovation sa loob ng aming bahay sa Pilipinas. Gusto na namin itong tapusin this year. Na kahit very simple yung family house ay maayos na at maging modern na, diba? But we're so thankful for almost 3 years ko dito sa Amerika. Ang dami ko nang nagawa, ang dami ko nang napaayos, at ang sarap sa pakiramdam kapag uuwi ka na makikita mo yung pinaghirapan mo ay nagbubunga talaga. So, nawawala ang pagod dyan. So, this time, pwede ko tong ilagay at saka syempre, talagang gusto namin mag-asawa na work. Marami kaming naging priority on the past. Syempre, yung family house, yung buhay namin dito, yung business namin, anak namin, pamilya namin. So, syempre, gusto naman namin gumaan-gaan at baka sa susunod na ating vlog ay
dream house na namin dito sa Amerika ang pupuntahan at i-vlog natin. I-manifest natin yan. Syempre, nagsisearch na rin kami, nagbabudget na rin kami, and supposed to be talaga, in God's time, ibibigay yan. We're so excited, di ba? Kasi natapos na naman namin yung church wedding namin. Yun talaga yung unang priority namin kasi nga gusto talaga namin mabless kami sa church kasamang aming anak, pamilya at mga ilang kaibigan at kamag-anak at natupad naman this year. So konting pahinga muna, konting ipon, konting plano para mag next step naman tayo, di ba? So yan yung aking diary. Yung diary ito ay kasya sa aking bag. So time to time na gusto ko siyang dalhin pag ako'y magta-travel or magtatrabaho, pwede ko siyang bitbitin para pag may naalala akong gustong isulat, isusulat ko siya. Kasi maganda talaga pag may mga gusto tayong gawin, sinusulat natin. Para sa ganun na budget na pag-uusapan, para alam natin yung ikikilos natin. Kasi kahit hindi man siya matupad on the next year, maaalala natin yun at pwede na uli nating paghandaan. Masasabayan lang natin ng work, prayers, paniniwala. Kung hindi man ibibigay, may reason lahat yun. Hindi tayo dapat maingat. Next naman is Hello Kitty siya. And Hello Kitty talaga siya kasi favorite ko talaga sa Hello Kitty. Sana magko-collect uli ako ng Hello Kitty pero naisip ko someday na lang kapag may sarili na kaming talagang room para sa mga collections, time will come talaga. So I got 2 Hello Kitty. Itong dalawang Hello Kitty to ay I think mag-separate vlog ako kung papakita ko sa mga journal ko. Nakakatuwa talaga kapag may ganun. Yung last year journal ko, tinabi ko na siya, binasa ko siya, binalikan ko siya, at nakaka-proud talaga kapag ikaw ay may natupad at na-manifest mo. Kahit ano pa yung buhay mo, kahit ano pa yung pinagdaanan mo, pagbabalik-balikan mo, matatawa ka talaga na nalipasan mo yon. Maging maganda ang relasyon mo kahit kanino, sa trabaho mo, sa business mo, pamilya mo, anak mo, asawa mo, kaibigan mo. Pag binalikan mo, matatawa ka na lang kasi ibig sabihin nun, nalampasan mo, naging matibay ka, diba? So, I got another one. This one, ito magiging journal or diary ko siya para sa mga business ko. Kasi ngayon, I have a business sa Pilipinas, may mini shop tayo, may pasabay tayo dito, and syempre, we're going to start another job sa labas. So, this one, pwede ko siyang ilagay kung ano nangyayari sa business ko, magkano nang kinikita. Syempre, kailangan para 1 year uli, inventaryo tayo para malaman natin na ito pala hindi maganda, dapat baguhin natin to o dapat pag-aralan natin. So, hindi naman porket nagbi-business tayo palaging okay. May mga pagsubok din dyan, pero sabi ko nga, lahat yung nalalampasan at very simple lang naman yung business namin kaya thankful pa rin kami and thanks God pa rin kami dahil wala naman pang nagiging problema na on wood, diba? So, yan, siguro ito para sa business namin, para ma-monitor natin even though meron kaming nakasave sa computer na time to time kung sino ang may utang, sino magbabayad, anong lumabas, anong naging puhunan. Sobrang naka-intact naman kami, so wala rin problema. But this one, maganda rin kasi may actual din akong babalik-balikan, diba? This one is for business. And this one naman, ito naman yung magiging planner ko for dito sa Amerika. Like pagbabudget, anong binili, saan pupunta, saan magta-travel, anong ilalabas, anong iniipon, anong ganito, anitong ganyan. So at least kahit papano may naka-remind ako para pag nag-meeting kami ng asawa ko, may mga babalikan kaming frug talaga na eto. Kasi sometimes maganda rin yung may ganito to remind. Kasi ang asawa ko, mahilig siya sa cellphone. Doon siya nag-a-alarm, doon siya nag-take note, and doon din nakasave lahat. So, mas maganda rin yung may nagsusulat para sa ganon ay magkaiba kayong dalawa at magsalubong man kayo ay magtatagpo din, diba? So, for me, I'm so very happy kasi may 3 ako diary for this year, 2025. Di ko alam kung maubos ko to, pero maaga pa naman at madami talaga akong magsulat. So, pag wala akong ginagawa and I have free time at gusto ko lang nakahigat ng susulat, ay ginagawa ko siya at inilalagay ko lahat. So, kahit yung pagbabudget sa bahay, ano bang pagbabago sa bahay, sa Pilipinas, lumaki ba ang kuryente, ano bang dapat gawin, ano bang dapat dagdagin. So, naiko-compare mo lahat na paghahandaan at na pagbabudgetan. So,
yun din, i-share ko sa inyo, maganda rin to. And for sure, I get separate vlog kasi talagang ito ay nakakatulong. At for me, nahahasa yung mind ko at hindi agad ako nagiging makakalimutin. Ayan. So, napakahaba na ng vlog ko dahil sa shopping haul kong ito. Dahil first time ko this 2025 na nakapag-shopping uli ng bongga. Kahit naman nakapag-shopping tayo sa Pinas, pero iba pa rin dito sa Amerika. So, next ko naman, ito ng aking skincare. But I have separate vlog para sa aking skincare. And for sure, papakita ko yung mga nabili ko sa Watson sa Pilipinas. Next vlog na lang. But, dahil nga tayo ay may surprise, I'm so excited sa gift ng aking asawa at piniprepare din namin. Next time ko na lang sa inyo kukwento. So, maubusan na ako ng ganitong makeup. Mahilig kasi akong maglalagay dito kahit hindi ako ganun kalaki galing mag-makeup. Maganda rin ang mga makeup at brand ng TJ Maxx. So, this one is first. Next naman is I have this one. Ayan. Diba? Ganyan lang talaga. And punta na tayo sa aking mga skincare. Pero ila-elaborate ko na lang ulit sa aking next vlog. Ito, night cream to from Italy. Retinol. Kasi nga yung retinol talagang maganda ngayon sa ating skin. I have also eye gel. Dahil alam nyo namang di maganda ang baba ko, nangingitim. Pag sobrang puyat, pagod. Ayan. Pero dahil maagap na tayo makatulog ngayon, kaya naliles. Pero talagang maitim siya. But for me, okay siya. Nakakatulong yan. Next naman, I have Collagen Moisturizer Day Cream. Ayan. Sometimes gumagamit din ito si Sweetie. Talaga nag-join kaming dalawa. Kasi nga malamig para hindi tayo nagkakaliskis, girl. And then, I have Vitamin Brightening Toner. Ayan. So, ayan, pag naglinis ng makeup, ganyan. Kailangan natin bago maghilamos, tayo naglilinis ng mukha. And, syempre, favorite ko, Mario Badescu. Yung aking means. Talagang to'y loyal ako dito since nasa Dubai pa ako. And, I have my serum. Retinol din yung pinili ko. So, ito mga binasa ko. Sa isang vlog ko na lang i-explain. And then, meron pa akong isang panglinis ng mukha. Ayan. Roast. Kasi nakabila ako ng pang-scrub na roast. Ito, Korean to. And I buy again another overnight repair na facial oil naman. Serum pa rin siya. So, parang igaganon ko. Pwede isang pang maga, isa pang gabi yan. Hindi ko na dinamihan kasi nga gusto ko talaga na uubos siya ng 1 buwan o 2 buwan. Tapos magpapalit uli ako. Importante yun. So, yun. Diba? At, syempre, bumili ako ng Revlon na lipstick. Kasi nga, hindi ako nakahabol sa MAC dahil nagsara na siya. Ito yung gamit ko ngayon. Para siyang red na brown. Yan. Kasi mahilig ako. Kahit maitim ako or kayo manggi ako, whatsoever. Feeling ko bagay yung mga ganitong lipstick sa akin. Ito ay ganito siya. Ayan. So, and I'm excited na mag-collecta uli ng mga lipstick kasi nga halos ubos na. Siguro separate vlog na rin yan. Okay. So, yun lang naman po ang mga pinagbibili ko. Nakutan talaga ako dito sa Steven Madden na bag na to. Cute-cute niya. Ayan. Tsaka din. Ang cute niya, oh. Cute. So, yan lang naman po ang mga na-shopping namin. Si Sweetie, niregaluhan ko siya ng slippers kasi very simple lang yung gusto niya pa Valentine's sa mga gamit-gamit niya pag lumalabas or whatsoever yun. So, yun lang naman yung nangyari ngayong Saturday sa amin kasi kanina may overtime si Sweetie sa office. Ako naman nandito sa bahay, syempre. Nagpasabay pa rin, business pa rin, And then kahit lumabas kami or dumadaan kami sa ibang shop, talagang pasabay. Concentrate talaga sa pasabay. Importante yan. Magpo 4, 5, 6 box na tayo. Isipin mo, February pa lang, ganun na yung box natin. Sobrang nakakataba ng puso, mga suki ko. Maraming salamat and God bless talaga. Manifest. Okay guys, thank you for watching my vlog. Sana nag-enjoy kayo sa haul ko. Yan yung mga first na shopping namin. Talagang nakakatuwa kapag ikaw ay nakakabili
So talagang thank you rin sa aking husband na very supportive at inaalaw niya ako. Syempre, sinasabi lang niya lagi kung anong budget, ano lang bibilhin, kailangan. After that, hindi na naman. So, ganun lang talaga. Give and take. Hindi naman natin kailangan pag may gusto tayo, bibilhin natin lahat. Kailangan pa rin natin ng disiplina at kung anong priority, yun dapat ang unahin. Kasi hindi palaging Pasko. Diba? Hindi palaging may tutulong. Kailangan marunong tayong magtabi kahit tayo ay nag-i-enjoy, diba? So guys, thank you for watching my vlog. And sobrang nag-enjoy ako ngayong Saturday. And tomorrow, Sunday, isasama pa rin namin kayo sa first pasyal natin this 2025 talaga. Naisip namin ni Sweetie mag-relax. Naisip namin ni Sweetie, plano na namin to last year para last year ang daming ginawa, sobrang busy. So this year, bigyan natin ng pagkakataon na makapag-relax tayo, makapag-banding at makabalik doon. I think second time ko yatang babalik doon. Second time kong babalik doon at second time kong kasama uli si Sweetie. Sobrang excited ako kasi tinaon nga naming Sunday kasi may office siya at nagsimba na talaga kami. Para kahit nagsasaya tayo, nakapagsimba tayo. Importante talaga sa amin yun. So guys, matutulog na ako, magpapahinga na ako, magpe-prepare pa ako ng dadalhin ko tomorrow kasi medyo parang 1 hour to 2 hours yung biyahe sa pupuntahan natin. At ako ay masaya at para makapag-relax tayo bago tayo pumalik sa mga busy day natin. Sayang nga wala si Ate Tambe. Sabi ko, bawi na lang siya kapag nandito na siya or kapag nakauwi kami ay talagang another banding namin mag-anak ulit. So guys, thank you for watching my vlog. Kamusta rin naman sana ang inyong Sabado. Sana'y okay din naman. Ano po, basta tayo ay masaya, simple ang buhay. Nandun ang pagmamahalan ay talaga namang love, love, love and peace, peace, peace talaga ay very good talaga. So guys, thank you for watching my vlog. Pasensya na kayo kung sa pag-haul ko to. Gusto ko talaga itong masave sa aking YouTube channel para ma-remember ko na first year of 2025 ay nakapag-shopping tayo, diba? Yung tama lang syempre. Kung ano lang inaalaw ni Sweetie, syempre sumusunod din naman ako. Kung ano lang yung dapat. Dahil ito namang to ay kailangan ko talaga kasi almost wala na akong gamit sa closet at matagal ko na rin mga nagamit yun kaya kailangan natin magpalit. Sa second haul natin, pagka-shopping natin, hopefully soon, kailangan muna natin mag-ipon, magtrabaho at dun muna tayo sa mga priority natin. So guys, thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again in my next weekend vlog. Bye! Good night! And I'm tired.